Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jervis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Right? Thank you very much po. So topic natin ngayon po, today's reflection. Huwag kang mawawalan ng pag-asa sapagkat kasama natin ang Diyos. Yan ang topic natin ngayon. So, if meron kang kakilalang matinding pinagdaraanan ngayon sa pamilya mo, sa negosyo, sa kalusugan, at kaya sa ayun nga, yung malubhang karamdaman. Di ba usually ang mga sinasabi natin dyan, ah, kapit ka lang, kaya mo yan, magpakatatag ka lang. Di ba? Medyo okay naman yon, magandang pakinggan, lakas siya talaga ng loob. Pero kulang yon. Kulang yon kung yun lang ang sasabihin mo. Kasi gaano man kalakas ang katawan mo, panghihinaan ka pa rin. Di ba? O kaya naman, yung mga dumaranas ng mga matinding problema, lalo mga matinding karamdaman, hindi mo naman yan makukuha sa material na bagay, di ba? So, kahit na yan ay may pera, di ba? O malakas ang katawan, kapag tinamaan sa ng matinding problema, pinanghihinaan pa rin. Lahat tayo naranasan yan. So, kung gano'n na lagi nating ang ating nararanasan, talagang manghihina ka dahil nga lalo na kung walang nagpapayo sa iyo ng maganda. Kaya nga ayon kay San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 6 verse 12 at hanggang 18. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapagpamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, hangukbong spiritual ng kasamahan. So guys, napakalinaw, di ba? So ang kalaban pala natin dito sa mundo ay hindi mga kapwa-tao natin, di ba? Minsan meron tayong kaaway, di ba? Na kapwa-tao, kung ano yung pinagsasabi sa atin, sinisiraan tayo. So ginagamit lang siya ng demonyo. Kaya ang spiritual, di ba? Ginagamit yung tao nyo para magkasira kayong dalawa at umiral yung kasamahan. So, lahat yan, spiritual. Basta pagka masamang bagay, masamang espiritu ang nangingibabaw dyan. So, kaya nga, halimbawa, nalulugi ang negosyo mo, di ba? Ano na yan, minsan nakakapag-isip ka ng hindi maganda dahil nababawon ka na sa utang. Kaya nga mayroon tayong mabalitaan. Minsan, di ba, pagka nahuli sila, nagnakaw, o kung ano, kung ginawa, ano sinasabi nila, dahil po sa kahirapan na buhay. So, minsan, ginagawa pa nilang dahilan yun para lang gawin yun. Pero dahil hindi nga tama yun, yun ang gusto ng masamang espiritu. Yun talagang sisirain tayo sa mundong ito, lalo na yung pagkatao natin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa pinapayuan mo na ano na magpakatatag ka, magpakalakas ka, di ba? Eh yung katawan mo nga, kung halimbawa nga, di ba? Kahit malakas ka at tinamaan ka ng matinding sakit, hindi ba unti-unti sinisira, pinanghihinaan mo ng katawan. So hindi mo rin masasabi yun na gano'n, although maganda sa encouragement o pampalakas loob, pero hindi yun talaga yung tunay na kailangan sabihin. At kahit sabihin mong may mga pera yan, di ba? Mayayaman yan. Mga bilyonaryo, nakita naman natin yan guys. Nung pandemic, maraming bilyonaryo, mga milyonaryong namatay. Di ba? Sa dami ng pera nila, hindi nila naidugtong ang kanilang buhay sa pamamagitan ng material o pera. Di ba? So wala pa rin. Hindi mo rin masasabi na kaya ka pa rin i-save yan. O di sana wala nang mayamang namatay, di ba? Kung paramihan lang ng pera pinag-uusapan. So, bukod dyan, siyempre, hindi mo rin may sasalba kahit sabihin mong, di ba, yung mga iba, pagka may nagkasakit sa pamilya, talagang todo inaalagaan natin, inaaruga natin, ginagastosan pa natin. Pero sa kabila ng yan, kapag ka talaga oras na, di ba, hanggang dun na lang,
yung kanyang buhay, kahit anong alaga mo yan, kahit anong ginastos mo pa, gaano kalaki pa yan, mawawala at mawawala pa rin. Dahil hanggang dun nga lang ang buhay. So wala nang magagawa. Kaya nga yung spiritual, ang pinakamatinding kalaban natin. So kung matinding kalaban natin spiritual, so labanan din natin sa spiritual, sa pamamagitan ng Diyos, di ba? Kaya pag may nakakaranas ng matinding problema, di ba? May pinagdadaanan, maluba na ang sakit, anong sasabihin mo sa kanya? Kaya mo yan, basta't kasama natin ang Diyos. Di ba? Huwag kang mag-alala. Huwag kang panginahan ng loob dahil ang Diyos ay sumasayo. Tutulungan ka niya. Yun ang maganda kasi kasama yung Diyos. Pagka hindi natin kasama, katawan lang ang pinag-uusapan, material lang ang pinag-uusapan, wala pa rin magagawa yan. Kaya dapat ang magandang payo, lakasan mo ang loob mo, patatagin mo, maging matatag ka, di ba? Sa nararanasan mo ngayong problema, at lagi mong iisipin na kasama mo ang Diyos. Kahit anong mangyari sa yung magliligtas sa iyo, tutulong para malagpasan mo ang matinding problema. So, ayan po ang pinakaaraw ng show, tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito na hindi tao ang kalaban namin, kundi masamang espiritu o ang demonyo. Tulungan niyo po kami, Lord, malagpasan sa pamamagitan ng iyong espiritu, Lord. Ang pagtulong mo sa amin. Abayan. So tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito na hindi po tao ang kalaban namin, kundi ang masamang espiritu. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na labanan dito, Lord. Alam namin na mas makapangyarihan kayo at hindi niyo kami pababayaan. Bigyan niyo kami ng lakas na loob para maging matatag sa buhay para labanan ng masamang espiritu na to. At alam naman, Lord, namin na hindi mo kami pababayaan at lagi na namin kasama sa aming buhay na makipaglaban sa masamang espiritu. So kapatid natin na Lord, ngayon sa aking vlog, may matindi kang karamdaman, financial, physical, di ba? Emotional. Sabayin mo ko sa aking simpleng panalangin na kung maniwala ka lang, manampalataya, at siyempre mabibigay yung hinihingi mong matagal mo ng kahilingan dahil sa iyong pananampalataya. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may cancer na, Lord, stage 4 cancer, Lord. May taning na sa buhay, bedridden na po. At kung ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay. Pagpagaling na kamay, Lord, yakapin niyo po. Aplusin niyo po, Lord, tanggalin niyo po ang kanyang masamang karamdaman ngayon. Ang malubang karamdaman ngayon. At sa mga pamilyang nagkawatak-watak na, Lord, nagkasira-sira, nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bikisin niyo po muli para sa kanilang pamilya. At sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, Lord. At lalong-lalo na po, Lord, sa mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pambaon sa mga bata, pamasahe, Lord, pambayad sa kuryente, tubig, bahay, at kung ano pa mga gastusin na talagang payak po o talagang kapos sa financial. I-bless niyo po lahat ng aming hanap buhay, Lord, para may provide namin ang pangailangan ng aming pamilya. So lahat ng ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa kanang Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.